Mula sa mga kalamidad hanggang sa epekto ng krisis mula sa ibang bansa, aminadong Malacanang na hindi biro ang pinagdaanan ng mga Pilipino nitong nakaraang taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya para sa palasyo, mahalaga raw marinig ang ulat ng Pangulo. Para sa SONA Special Report live mula sa Batasang Pambansa, si Maricel Halili Masep. Ano ang latest dyan? Ano ba ang inaasahan natin na marinig mula sa Pangulo? Ruth, kanina nakausap natin si Palace Press Officer Claire Castro. Sabi niya kahapon, dun sa rehearsal ni Pangulong Bongbong Marcos, halos 2 oras daw siyang nag-practice para sa ikalimang State of the Nation address ni PBBM ngayong alas 4 ng hapon. Halos mapaos na raw si PBBM para paghandaan ito. Ang tanong natin kanina kay Yusek Castro, ano ba yung sinasabi nila na pwedeng maging earth-shaking dito sa magiging SONA ni PBBM? Well, ayaw niyang maging specific kung ano-ano yung mga topic na pwedeng maging pasabog ni PBBM. But we all know na marami tayong kailangang abangan. Nariyan yung issue ng flood control project. Ilan na yung mga nakasuhan? Sino-sino yung mga nakasuhan? Nariyan yung kanyang issue on missing sa Bungero, pati yung sa Pogo, yung sa mga abot kayang halaga, West Philippine Sea. So kabilang yan doon sa inaantabayan na natin. Pakinggan muna natin yung naging pahayag ni Yusek Claire Castro. Maganda kung madidig natin talaga kung ano yung mga ulat ng Pangulo. Dahil hindi biro ang pinagdaanan natin ngayon. Nandiyan yung lindol, nandiyan yung mga bagyo, at lalong-lalo na yung krisis sa Middle East. Talagang pinaghandaan ng Pangulo ito at hindi lang ito para ngayon. Kasi sa mga darating pang mga araw at taon, ay nagpe-prepara pa rin ang Pangulo. Lagi naman dapat na yung transparency at accountability ang dapat na binabanggit ng Pangulo. Dahil ito ang obligasyon. At asahan niyo pa po na mas marami pong maaaring magandang programa at mga balak ng Pangulo na Natanong din natin si Yusek Castro tungkol dun sa mga balita na nagkakaroon ng banta sa seguridad dun sa ibang facilities dito sa Metro Manila, including the Senate at saka itong Department of Justice. Ang sabi ng Malacanang dyan, hindi naman nakakagulat na may mga ganitong banta dahil hindi rin naman daw nawawala yung mga taong gusto talagang magpababa sa pwesto kay PBBM. Pero syempre, hindi naman daw ito inaalintana ng Malacanang, but of course, they take it seriously. Nakabantay pa rin yung ating mga security personnel to ensure yung safety rin ng mga tao dito sa Kongreso. Kanina, nakausap din natin si Cabinet Secretary Benher Abalos. We asked him kung ano ba yung dapat nating asahan kay PBBM sa kanyang SONA. Of course, sabi ni Secretary Abalos, kabilang dyan yung mga accomplishments ng administrasyon. Narito yung bahagi nung panayam natin kay Secretary Abalos. Well, it will be an assessment of, I expect an assessment of what right now, our situation. And probably the President will discuss the progress that he has made and probably the challenges and of course, for the future actionable plans for our country. Pero kung si Congressman Toby Chanco ang tatanungin, mas maiging simulan ni PBBM ang kanyang SONA tungkol doon sa pagre-report sa kanyang flood control project dahil ang inaabangan daw ng mga tao ay kung sino-sino yung mga malalaking isda na mga nanagot dito, hindi yung mga dilis lamang o yung maliliit na isda. Napansin din ng kongresista kasi na nitong mga nakakalipas na araw at nakakalipas na linggo, mababa ang trust ratings ni PBBM. So kung gusto raw talaga ng Pangulo na maibalik yung tiwala sa kanya ng taong bayan, magbigay siya ng report tungkol dito sa issue na inungkat naman niya noong 2025 State of the Nation Address. Mas maigi rin kung magbibigay siya ng impormasyon tungkol sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na nasasabit din sa issue. Narito ang sinabi ni Congressman Chanco. Hindi ko alam kung ano yung expect, but I have something to hope for, no? Kasi ang natatandaan ko, pinakamahalagang sinabi ni Presidente nung last SONA is mahiya naman kayo, no? Kung ako, ang tingin ko, ang pinakakailangan is sa simula pa lang, sabihin na kung ano mangyayari doon sa malaking isda, no? Sino may malaking isda na makukulong? Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.